Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Maligayang Pasko muna po sa inyo at maligong bagong taon po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat, mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong balita at recap ng GMA7 mga tambay dito po sa 24 oras. Ito pong recap po nila ng 2025 sa pag-aresto po ng ICC kay dating Pangulong Duterte. Totoo po bang ICC ang umaresto, mga bayan? At tama po ba ang ginawang pag-aresto sa dating Pangulo? Mga kababayan, ganito po katindi ang mainstream media. Pagdating po sa tamang pag-aresto at due process, ay hindi na po nila ito ibinabalita kung tama po ba talaga ang ginawang pag-aresto sa dating Pangulo. Nakakuha po ba ito ng due process sa gobyernong bangag umano? Pakinggan po na natin ang balita po at ang sinatawag po nilang recap ng 2025 sa pag-aresto po kay dating Pangulong Duterte. Ganito po sila magbalita. Parehas na parehas po, mga kababayan. Nakabaon na yan doon sa tayo. Pag pinatay ako, Hiya naman kayo. Kabilang sa mga tinutukan ngayong taon, ang pag-arestong hindi nakala ng marami na magaganap. Ngayong 2025, tuluyang nadakip si dating Pangulong Rodrigo Duterte at naiharap sa International Criminal Court kaugnay ng mga pagpatay sa ngalan ng gera kontra droga. Pinangkayang pigilan sa airport pa lang at kinwestiyon pa nga sa Korte Suprema. I-recap natin yan sa pagtutok ni Rafi Tima. I am not saying that you kill them, but the order is dead or alive. Halos isang dekada mula nang ipatupad niya sa buong bansa ang gera kontra droga na unang ikinasa sa Davao City noong mayor pa siya. Pagka lumawas ka, papatayan ko gano'n. Patuloy na minumulto si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng mga humihingi ng hustisya. I'm asking the ICC to hurry up. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. Umabot ang isyo hanggang International Criminal Court o ICC dahil sa reklamong sistematiko umano ang mga pagpatay. At ngayong taon, ipinaaresto si Duterte para sa kasong Crimes Against Humanity dahil sa umano'y extrajudicial killing sa giyera kontra droga. Marso 11 nang magkagulatan sa Ninoy Aquino International Airport. Warrant of arrest. So, you will just have to kill me. Kung hindi ako papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti. We're just going through the process. Pagkalapag pa lang kasi mula Hong Kong, hinarang na ang dating Pangulo at ineskortan papunta sa Villamor Air Base. By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. Nabasahan man ng arrest warrant. haliga bong, tinan mo. Abusado kayo na sila. abusado lang. Dili mo hindi dapat ato agianan. Ayaw Lahi ato agianan. Wala lagi yung na ay mga warrant. wala lagi wala. Inabot din ng ilang oras ang tensyonadong standoff. 18 years old siya. 18 years old siya. 18 years old siya. Akin na yung anak ko! Sino ba ang mas mataas sa inyo? Kausapin mo. Hindi, higher than you. Hihilain ko yan. Hihilain ko yan. Kung maniwala ka, hihilain ko yan. Bago sa pilitang nabitbit si Duterte. Wala nang nagawa ang kanyang pamilya. Hindi nila ako pinapapasok dito sa airbase. At mga taga-suporta. Tuluyang naisakay si Duterte sa chartered flight papunta sa The Hague sa the Netherlands.
Ikinulong The prosecutor versus Mr. Rodrigo Roa Duterte. at noong March 14, Ang Rodrigo Roa Duterte. iniharap sa ICC pre-trial. Mananatili siyang nakakulong habang dinidinig ang kaso at ang mga petisyon ng kanyang kampo. Kabilang ang inihaing noong Mayo 1 ng questionin ng kanyang defense team ang jurisdiction ng ICC dahil kumalas na umano ang Pilipinas sa Rome Statute bago pa aprobahan ng ICC ang hiling na imbestigahan ang drug war. Hunyo naman ang hilingin ng kampo ni Duterte, ang interim release o pansamantalang paglaya para Yan po mga katambay, nakita nyo po. Nakita naman po natin kung paano po inaresto si dating Pangulo. Cellphone lang po ang gamit. Binasa po sa cellphone. At wala po tayong nakitang Interpol. At wala rin po nakitang mga Pilipino na ICC. Wala po. Walang Interpol, walang ICC. At isang general po na si Torre po ang nagbasa po sa cellphone niya. Ganyan po katindi ang warrant of arrest, mga kabayan. Kaya nga po hanggang ngayon, hindi po nila maipakita ang warrant of arrest. At kahit naman po si Torre, sinasabi po ni Torre na hindi po kailangan ng warrant of arrest pagka po umaresto po sila. Pakinggan po natin si Torre, mga kabayan. Ito po ang kanyang paliwanag. Mga kabayan, napakatalino po. Tinumbok na rin si VP Ang gagaling ng mga abogadong to, nag-lecturer ang mga to eh. Isipin mo naman sa pintuan pa lang ng aeroplano, hinahanapan kami ng warrant. Where's the warrant? Will not come with you without the warrant. Sabi ko nga sa mga abogado doon, Chair, tagal-tagal ko ng pulis na nile-lecturean nyo. Ang tagal-tagal na rin akong nanonood ng mga nakikinig sa inyo habang nag-lecture kayo. At ang dami nababasa ko yan, sir, sa mga posters na ginagawa natin. Sa rights of the accused na mga poster na pinalabas mismo ng CHR, pinalabas ng mga human rights groups, pag umaresto ka ng tao, pag inaresto ka ng pulis, pwedeng hindi dala ng pulis ang warrant mo. Pwede. Sasabihin lang ng pulis na, uy, arestado ka, may warrant ka. Nasaan ang warrant? Doon sa istasyon, halika na. That's perfectly legal. Ano sasabihin ko, hindi sila sasama. Nakita nyo po. Kahit wala po ang warrant, basta sinabi niya may warrant ka, dadaling ka sa istasyon. Saan ka po ba dinala ni Torre? Sa istasyon po ba? O sa eroplano? Dinala niya po ba sa korte? Ganyan po katindi si Torre, mga tambay. Kahit wala pong warrant. Cellphone nga lang, okay na sa kanya eh. Ganyan po katino ang humuli. At yan po, hindi naman po yan. Hindi po yan pinangatuwiranan ng balita. Ang importante po sa kanila, na-aresto. Kaya nga po hanggang ngayon ay hinahanap po yung warrant of arrest, mga kabayan, sa kanila. At nasaan po ang Interpol? Ito po mga tambay. Tinatanong po niya nila dating Pangulong Duterte bago po nila inaresto. Bago pumanaw sa edad. People general naman kayo. Alam naman na hindi man lang siya na-serve kung anong kaso kung pinag-charge sa kanya ngayon. Hindi niya alam. No? Kahit na PI man yun. Alam mo, ang charge sa kanya nasa dyaryo na. And then, hindi pa kayo na ganito ginagawa natin. Sumusunod tayo sa isang entity na hindi na tayo nango. Nag-withdraw na tayo. And yet, sir, you are the prosecutor general. Yes. You know how to exercise due process. Before you can even file charges, you have to file a complaint. We have to file a counter affidavit. Without doing those procedural process, here we are, being issued the warrant of arrest, questionable warrant of arrest. Ano naman po, sir? Sir, prosecutor general naman kayo. Alam naman na hindi man lang siya na-serve kung anong kaso kung pinag-charge sa kanya ngayon. Hindi niya alam. Kahit na... Wala po lahat, mga kabayan. Wala pong warrant of arrest, cellphone lang, ganyan po. Hanggang ngayon po, hindi po nila maipakita ang warrant of arrest, mga kabayan. At nasaan po Interpol? At nasaan din po ang ICC? Si Torre lang po. Grupo lang po ni Torre, mga kabayan. Ito po, dalawang abogado, hinaras pa, mga tamba, hinaras pa. Ganyan po katindi yung paghaharas. Napakadindi po ng ginawa po nila sa dating Pangulo. Do not lay a finger. 80 years old kayo lahat. Go!
gusto niyo, mangyayari yan. Sandali lang. Mangyayari Sandali yan. lang. Oh, attorney. Sir, Hintayin mo let me lang. not listen to his plea. He will, if he's going to live here and live out of the country, he will be there for long. Ang hinihingi niya lang na Ikaw naman, sir, para naman tayong naglulukuhan dito. Kamura-mura ng pamasahe papunta ron. Hindi po tayo nag-ano dito. Sir, bayaran mo po sa akin namin. Yes, sir. O sige, bayaran mo. Pambira ka naman, dalawang Sige na. anak lang. Guys, alisin niyo The point of the matter, sir. Yes, Mijaldea. Attorney Mijaldea, remove. Sir, please, huwag niyo na kami pigitin, sir, na hilahin ka. Sir. Sir, at pambira ka naman, sir. Huwag kang ganyan, sir. Huwag kang ganyan, sir. Huwag kang ganyan, sir. Humane lang, sir. I would appeal to you. Humane lang, humane lang. Humane lang, humane lang. Humane lang, humane lang. Humane lang, huwag kang alat sa akin. Bawal Sir, you are now... Bawal lumawa. Hinihingi na lang natin. 8 years old na hindi malalakan mo ayos. Kasi kayo lahat. Sir, ganito, sir. Sir, ganito, sir. Sir, ganito, sir. Hindi po ang abogado ang humihiling. Ganyan po katindi mga tambay. Ganyan po katindi si Torre, mga kabayan. Ito pa po mga tambay. Inutusan daw po siya General Marbil na arestuhin, mga kabayan. Sila po ang nag-uutusan. Ito po. Ano po ibinabasa inyo ni PNP Chief Marbil na how did he say that to you? Na no matter what, we need to fly the former president to The Hague and we need to implement the ICC arrest warrant. Arrest him and bring him to the Hague. Yun lang. Simple as that. Arrest him and bring him to the Hague. Sagot ko lang, sir, bigyan mo ko aeroplano. O di ayos. Bigyan mo ko aeroplano. O di ayos. General Marbil, are you lying? Sir, I'm not lying, but sir, I just want to have the executive privilege po regarding this matter. The separation matter. Nandito na tayo eh. Executive privilege ka dyan. Bakit naging executive privilege? Kanina sinabi mo, PCTC ang nagbigay ng order. Ngayon, mag-executive privilege ka. Sino-sino na tinuro mo eh. Ganyan po katindi, no? Bigyan lang daw po na eroplano si General Torre, ay maaresto na po at dadali na po sa dahid. Wala pong due process. Eroplano lang po, mga kabayan. Eroplano lang. Bigyan lang daw po siya ng eroplano. Sigurado na po, madadala po sa dahid. Kaya po nakita po ng taong bayan at milyong-milyong Pilipino kasama po ang mga kababayan natin na mga OFW. Nakita po nila kung ano po talaga ang ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. Walang due process, walang kaso sa Pilipinas na isinampa ang mga walang ya, umano. Mga kabayan, ganun po katindi. Walang kaso sa Pilipinas at hindi tayo sakop ng ICC, walang jurisdiction sa ating bansa. May sarili tayong soberenya ang ating bansa. At isang dating Pangulo at isang piskal, hindi man lang po binigyan kahit po gatiting na due process ng gobyerno po na tinatawag na bangag at bongit. Napakarami po nilang sasagutin at napakarami po nilang ipagsusulit sa pamilya Duterte at sa mga Pilipino sa ginawa po nilang ito, lalong-lalo po sa proseso po ng batas ng Pilipinas. Isang dating Pangulo, hindi nakakuha ng proseso ng batas. Isang prosecutor at isang abogado, hindi nakakuha ng proseso ng batas. Walang due process. At dating Pangulo, ibang klase po. Ibang klase. Isang general lang po ang gumawa po ng lahat. Siya na po ang naging prosecutor, siya na po ang naging abogado, siya na po ang nagdesisyon, siya na rin po ang judge sa lahat po. Eroplano lang po ang kailangan niya at madadala na po ang dating Pangulo. At hindi na po niya kailangan ang warrant of arrest. Basta po sinabi ng pulis, aarestuhin ka, may warrant of arrest ka, ay kailangan sumunod ka na sa kanya. Ganyan po kadiktador ang tao na ito. Grabe po kadiktador dahil nagkaroon po tayo ng Pangulo na napakagaling, mga kabayan, ang tinatawag na bongit at bangag ng kanyang ate. Kaya nga po dito po sa balita ng GMA7, yung kanila pong recap, 2025 recap sa pag-aresto po ng ICC,
Meron po ba talagang ICC? At meron po ba talagang Interpol na kasama si General Torre, mga kabayan? At tama po ba ang pag-aresto? At tama rin po ba na ibigay ng ganong kabilis ang dating Pangulo sa ICC? At mismo ang bansa pa ang naghatid? Mismo ang eroplano ng Pilipinas pa ang ginamit? Tama po ba yon? Nawala po, pati po ang Rome of Statutes ng ICC ay hindi rin po nasunod kung paano po ang proseso ng paglipat at pagdala sa kanila. Wala pang 24 oras. Tapos na po. Ganun po ba? Ganun po ba ang tamang proseso, mga kababayan? Ganyan po katindi ang nagiging sabwatan po sa ating bansa para lang po masabing tama ang ginawa ng gobyerno ng binagoong Pilipinas, mga kababayan. Para lang po masabing tama dahil po nagagamit po yata nila pati ang mainstream media umano sa mga kawalanghyan at katarantaduhan na ginagawa nila umano sa ating bansa. Pagnanakaw, katulad po na ito, bendalo, breakdalo umano. Hindi po ba? Kakampi yata at tagapagtanggol pa. Dadaanin ka lang po doon sa sinasabi po ng mga biktima ng war on Pulburon. Pero yung biktima po, napakaraming biktima ng masasamang tao na ito ay never pong makakakuha ng katarungan sa mainstream media yata. At lalong-lalo po sa gobyerno ng binagoong Pilipinas. Puro lang po ang mga masasamang tao lang po ang kailangan bigyan ng katarungan. Ganyan po katindi ang mga taong ito. Kaya nga po yung sinasabi ni Percy Lapid, ang ating bansa ay nasa kumunoy na, mga kababayan, dahil dito sa nanunungkulan ngayon sa ating bansa. Yan po, mga kababayan, ang ating komento dito po sa GMA7 sa kanila pong recap ng 2025. Ibang klase po, mga kababayan. Hangang-hanga po sila. At syempre po, okay po sa kanila ang pag-aresto. At talagang wala po silang nakita nakapalpakan at maling procedure ng pag-aresto at ng due process ay nasunod ba o hindi. Sa kanila, wala na po silang tiningnan na mga legal matters ang GMA7 24 oras, mga kababayan. Ganyan po katindi sila umano. Maraming salamat po, mga tambay, sa gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers at sa mga nagbibigay po ng text, ng komento, like, share, and subscribe. Thank you po. Maligong bagong taon po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. At syempre po, shoutout din po sa mga nagbibigay po ng biyaya. Shoutout po kay Balance Vision TV, Nancy Lumampaw, Tatay Nick ng Canada, Gay at Siena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Rosalina, Wills Bubbles, Arpel Villacorta, Chidorico Erguisa Jr., Ani Jo, ako si Pilam, Jobelin Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut, 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hershio ng Canada, Kingston ng Hong Kong, Bei Chichiyoko. Maraming salamat po, mga kabayan. At maligayang Pasko at maligong bagong taon po sa inyong lahat. Ingat-ingat po kayo sa inyong pong mga paggawa. At siyempre po, panalangin at dalangin po natin, mga tambay, magkaisa po tayo na tayo pong lahat ay ang ating buong sambayanan at tayo po at ang ating Vice President at ang dating Pangulo at ang kanya pong buong pamilya, tayo pong lahat ay maingatan sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas na po siya sa lalong mabilis. Thank you po sa mga dasal, mga kababayan. Thank you po, mga kababayan. God bless po sa ating lahat at syempre po, maligong bagong taon, mga kababayan. Tiis lang po at lalabas naman po ang tunay na katarungan. Ang katarungan po ay lalabas po sa tamang panahon po yan. Malapit na po yan. Tiis lang po tayo. Paalam. Bye-bye.